Okay, isang mapagparang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So welcome po uli sa ating pag-aaral. So tayo po ay nasa topic na ang iglesia. So ngayon po ang pag-usapan natin ay yung layunin. Last meeting, pinag-usapan po natin yung mga activities sa loob ng iglesia. Nakita natin ang mga apostol, ang mga bagong mananampalataya na nadagdag sa kanila ay nananatili sa aral ng mga apostol, nagpipira-piraso ng tinapay, nanalangin, nagsasama-sama bilang magkakapatid, at higit sa lahat ay nagtutulungan at nagpupuri sila sa Diyos. So, sa pag-aaral natin ngayon, alamin din natin ano-ano ba yung layunin ng iglesia. At ito po yung isa sa pinaka purpose ng church sa ibabaw ng sanlibutan. So, pag-usapan po natin. Tayo po ay nasa episode 83 na. Medyo mahaba-haba na rin yung ating tinatakbo. So, pag-usapan natin muli ang layunin ng iglesia, kung bakit ito nagsimula, bakit ito natatag. So, kung mapapansin natin, ang layunin ng iglesia kung bakit nagkaroon ng church, isa ito sa unang nangyari ay yung upang may magpuri sa Diyos. So, mahalaga yung pagpupuri sa Diyos. So, tayong lahat ay nakakalimot din minsan. At minsan tayong lahat ay hindi na natin nagagawa yung purihin siya at siya ay pasalamatan. Kaya nga sa pamamagitan ng church, ang Diyos po ngayon ay napupuri ng mga tao sa kadahilanan na ang mga tao ay nakakilala at nagkaroon ng kaligtasan at lalo higit napabilang sa kanyang katawan o yung kanyang church na ang church na ito ay kahit ang kamatayan ay hindi makapananaig. Kaya nga napakaganda nung layunin po ng church. Nung tayo naging kabilang, ang tandaan natin, tayo po ay naging bahagi ng iisang katawan ng Panginoon. At itong mga naging mananampalataya, sa unang pagkakataon na natala sa Biblia, naganap yung unang pagpupuri sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Nagpuri sila sa Diyos sa Acts chapter 2. Kung titingnan natin, isa sa resulta ng pagkakaroon ng iglesia ay yung nagpupuri sila sa Diyos. So, Acts chapter 2 verse 47. So, ito po nung idinagdag ang mga nanampalataya, yung mga bagong baptize. Ito po yung nangyari sila sa kanila. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, yung pagpupuri ay hindi unusual, para bang hindi ano ang tawag doon, hindi siya palagi ang ginagawa ng mga tao. So, nung araw, sila po ay sumasamba sa Diyos, naghahain sila at ng mga sacrificial offering. Pero nung dumating na po ang Panginoon at nag-establish siya ng church, dito po nagsimulang purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin pinupuri din natin ang anak na siyang nagligtas sa atin. Kaya nga kung meron tayong isang napakagandang layunin kung bakit ginader ng Panginoon yung mga taong nananampalataya sa Kanya para siya ay purihin at higit sa lahat para siya ay sambahin. Tatandaan natin sa John chapter 4 verse 24, 23 to 24, sabi ng Panginoon, yan ang klaseng sumasamba ang hinahanap ng Diyos. So, ibig sabihin, yung mga taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan,
Sila yung mga hinahanap ng Diyos. So, tandaan natin, once na tayo po ay isinilang sa pamamagitan ng Espiritu, ang Panginoon ay naghahari sa atin. Kaya nga sabi dito sa verse 23, ngunit dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. So, kailan po nangyari yon yung kaganapan ng pagsamba at pagpupuri sa Kanya? Ito po nung time na nagkaroon na ng maraming mananampalataya. Kung titingnan natin sa ibabaw ng sanlibutan, ang dami pong nagpupuri sa ating Panginoon at ang dami ring sumasamba sa Panginoon. Pero isa sa layunin ng church ay purihin siya dito sa lupa at maging sa langit. Kung ang church ay dinevelop ng Panginoon, meron siyang layunin na dito sa loob ng kanyang kawan, dito magsisimula yung mga taong magpupuri sa ating Panginoon. Ang church, let's say, ito pong kapulungan ng mga mananampalataya. Once na po ito nagsama-sama, dito po tayo natututong umawit, dito tayo nagtututong magbigay ng karangalan sa Diyos, at higit sa lahat, dito tayo tinuturuan para magpuri sa ating Panginoon. So kung pagmamasdan natin, marami pong tao ang kumikilala sa Diyos pero hindi po nagpupuri. Marami pong nananalangin sa Diyos pero hindi po sila nagpupuri. Pag sinabi nagpupuri, ito yung nagpapahayag ng kanilang kagalakan sa ating Panginoon. Ito po yung mga nagsisiawit, nagtataas ng kamay. Ito po yung halos nagpapatira pa sa kanyang kabutihan. Kaya nga ang pagpupuri ay pagbibigay ng karangalan, pasasalamat ito sa ating Panginoon. Kaya nga yung mga tunay na sumasamba sa Kanya, sabi ng Ama, ay sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ano ba yung Espiritu? Ito yung Espiritu na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito yung mga taong namumuhay spiritual. Kaya kung babasahin natin doon sa John 4:23, small letter E yung Espiritu, ibig sabihin ito po yung ating buhay. At sa pamamagitan ng ating buhay na ipinagkaloob ng Diyos, kalakip ng kanyang Espiritu na ibinigay sa atin para matuto tayong sumamba at magpuri sa Kanya. Ito yung klaseng mananamba na hinahanap daw ng Diyos. Kaya nga sa verse 24, kaya sabi doon, sambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So tayong lahat ay naging bahagi, once na tayo po ay dumaan sa proseso, nagiging bahagi po tayo ng isang katawan ng Panginoon. At ang isang nakikita natin, once na tayo naging bahagi, dito po tayo nagsisimulang pasalamatan siya, purihin siya, tawagin siya, at sambahin siya. Kaya nga napakaganda po ng layunin ng iglesia. Ang tao ay hinihikayat purihin ang Diyos na siyang lumikha sa atin, lalo higit yung mga Diyos na nagligtas sa atin. Kaya nga mga kapatid, tayo po kung tayo nakakalimot magpuri, tayo po ay hindi marunong magpuri, ito po yung layunin ng church. Tuturuan po tayo sa church ng pagpupuri. Dito po natin na ginagamit yung ating gift na ibinigay ng Panginoon upang siya ay pasalamatan at sambahin. So, kapag tayo naging bahagi ng iglesia ng ating Panginoon o ng church ng Panginoon, isang layunin niyan ay gusto siyang sambahin at purihin ng kanyang mga tinawag. Kaya nga tayo bilang mga tinawag ng Panginoon ay lagi nating siyang binibigyan ng kaluwalhatian, binibigyan natin siya ng kadakilaan. Sa aklat ng mga awit, napakarami po doon na ng awit ni Haring David. Kung paano binigay ni Haring David yung klase na example na pagpupuri. Kung titingnan natin, halos si Haring David lang ang nagpupuri sa ating Panginoon. At kung meron man, ito yung mga Hudyo, hindi po tayo kasali. Tayo mga Gentiles. Kaya nga naging
bahagi rin tayo ng pagpupuri na 'yan noong dumating ang Panginoon upang tayo po ay bigyan ng pagkakataong, tanggapin ng Panginoon sa kanyang katawan at hindi bilang, chosen people ni God, kundi bilang mga anak din ng Diyos sapagkat, tayo po ay tumanggap at nanalig sa ating Panginoon. Kaya nga yung magiging attitude natin dahil doon sa pagtanggap ng Diyos sa atin, tayo po ay nalulugod o tayo po ay nagagalak. Kaya nga ang resulta po ng kagalakan na yon ay nagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Kaya nga bilang mananampalataya, isa pa lang magiging attitude natin o magiging isang bahagi ng ating buhay bilang isang mananampalataya ay yung sambahin ang ating Panginoon at purihin siya. So, hindi po masamang magpuri sa Panginoon. Napakasarap pong purihin ang Diyos na hindi natin nakikita, pero pinaniniwalaan natin, sinasampalatayanan natin dahil sa kanyang kadakilaan, dahil sa kanyang habag sa atin, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ito po yung rason kung bakit po tayo nagpupuri. Dahil tinanggap tayo ng Diyos sa kanyang katawan, na ang katawan na ito ang siyang magkakaroon ng kaligtasan pagdating ng takdang panahon. So, yun po yung isa sa mahalaga na layunin ng church. Turuan ng tao magpuri sa Diyos. Kaya nga sa atin, kung tayo po ay isang nagpupuri na at naging leader ka pa ng praise team o praise and worship team, isang malaking karangalan yung mangyari sa atin na tayo ay nakakapagpuri ngayon sa Diyos dahil sa kanyang pagtanggap sa atin. So ano pa bang layunin ng iglesia? Sa nung tinawag ng mga ng Panginoon ang mga alagad, binigyan ito ng isang mandato, isang kautusan, ng isang mission na binigay sa atin. At sa pamamagitan ng mission na ito, nagkakaroon tuloy ng maraming taong nagkakaroon ng kaligtasan at sa pamamagitan ng unang iglesia, ito nga yung ginawa ng mga alagad at ipinahayag niya. At ang sabi nga doon ng Panginoon sa Matthew 28 verse 19 to 20, ito po yung tinatawag na Great Commission. Kaya nga po tayo naniniwala sa Panginoon na tayo bahagi na ng katawan, tulad ng mga apostol, sila po yung unang nakatanggap ng komisyon na ito. Sila yung unang nakatanggap ng ng utos ng Diyos na ito na dapat nilang gawin. So sila po ay bilang mga alagad ng Panginoon ay ginagawa nila ito. Talagang nagdi-disciple sila. Kaya sabi rito ng Panginoon sa verse 19, ang sabi, "Kaya't humayo kaya't gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang katapusan ng sanlibutan." So, once na tayo naging bahagi ng church, dumaan po tayo sa pagtuturo ng mga alagad. Ito po yung tinatawag na disciples making. Kaya po kung tayo po ay na-disciple, nalalaman natin ngayon yung tinatawag na Great Commission. Yung iniutos sa atin, lalo higit sa kanyang iglesia. Kaya nga ang layunin ng iglesia ay gawing alagad ng Panginoon ang lahat ng bansa. So tayo po ay merong tinatawag na vision and mission sa ating grupo. Ang mahalaga po yung vision and mission ng isang church. At kasama po ito sa ginagawa namin, ito pong mag-disciple. So ito po yung vision and mission po namin. Sabi rito, to honor God and advance His kingdom by making disciple that make disciple through planting house churches, establishing strategic assembly along Calgary and Monton and beyond. So ito po yung mission namin. Ito po yung vision and mission namin. So hindi ipinaalam ko lang po sa lahat. At sana ang miyembro lahat ng church ay may vision and mission din. At ang mission na yan, at ang vision na yan,
Tulad din nung nasa Matthew 28 verse 19 na sabi, "Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa." Ano yung mission natin? Gawing alagad. Sino? Yung lahat ng bansa. Kaya nga ang mission natin, ang mission field natin, buong mundo aaralan natin upang maging alagad ng ating Panginoon. So, ang dami pong iglesia o church na o religion na mistulang iglesia rin naman. Pero hindi nila ginagawa itong pagdi-disciple. So, 'pag sinabing pagdi-disciple, pagtuturo o sa mga tao na para makilala o matuto sila ng aral ng ating Panginoon. Ang disciple making kasi, yung discipleship kasi, ang ibig sabihin niyan, pagtuturo o pag-aaral at maging alagad sila ng ating Panginoon. Kaya minsan naging bahagi tayo ng church, hindi natin alam kung ano yung ating, vision and mission, ano ba yung layunin ng church. Ang layunin ba ng church ay yakagin lamang yung tao sa kanilang grupo upang dumami o maging disipulo sila ng ating Panginoon. 'Pag itong mga ito ay naging disipulo, sila po rin yung magtuturo. Sabi nga, disciple that make disciple. Hindi ko mapapansin ninyo rito, unang inatasan ng Panginoon na mag-disciple ay ang mga alagad. And then after ng mga apostles, so nag-disciple sila, na-disciple ni Paul si Timothy, marami pang mga na-disciple itong mga alagad natin ng Panginoon, yung mga apostles. So, yung mga na-disciples ng mga apostles, hanggang sa panahon natin, abot natin kasi wala pong tigil sa pagtuturo, sa pangangaral. Kaya nga sabi rito, humayo kayo at gawin niyo alagad ko ang bansa, sa ibang translation kasi, humayo kayo at aralan niyo ang lahat ng bansa. 'Pag tayo po ay naaralan, posibleng maging alagad tayo ng ating Panginoon. So, dito po lalaganap ang mga mananampalataya at nagiging iglesia at nagiging sangkap po ng iisang katawan na in-establish ng ating Panginoon. Kaya nga, after na tayo ay nangaral at yung mga tayo na nanampalataya, ang sabi doon, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya tayo po, after nating mangaral at yung mga tao ay nagkaroon ng pananampalataya, kasama ng ating pagtuturo tungkol sa bautismo, kapag ang isa pong inaaralan ay nanampalataya at humiling sila na sila ay mabautismuhan, binabautismuhan po natin kasi isa ito sa mission din ng church na magbautismo. Bautismuhan niyo sila, sabi nun, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So tayo po mga Gentiles dati na hindi kabilang sa chosen people ni God, naging bahagi tayo ng kanyang katawan dahil sa pakikilakip, pakikiisa natin sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga tayong lahat, kung tayo ay magiging bahagi ng isang katawan, tayo po ay dumaan sa bautismo. Kaya nga yung Great Commission, mahalaga po yun eh. At isa sa pinaka-importante doon sa Great Commission, yung verse 18. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Sa verse 18 kasi, bago inutusan ng Panginoon na gawin yung alagad niya yung lahat ng bansa, ang sinabi ng Panginoon dito, lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, yung kapangyarihan, siya na yung may kapangyarihan maging sa langit at sa lupa. Ito pala yung nag-uutos sa atin na tayo bilang iglesia, bilang alagad ng ating Panginoon. Ang nag-uutos sa atin ay makapangyarihan at ang kapangyarihan niya ay hindi lamang dito sa lupa, kahit hanggang sa langit. Kaya nga kapag hindi natin ginawa yung mandato sa atin bilang bahagi ng kanyang katawan o bilang alagad ng Panginoon na humayo at gawing alagad niya ang lahat ng bansa,
Ang tinatanggihan po natin ay walang iba kundi yung pinakamakapangyarihan sa lahat. So, nire-reject natin yung kanyang utos. Kaya nga sa mga miyembro ng katawan ng Panginoon ay tayong lahat ay merong mga mission sa buhay. Kung ano yung layunin ng iglesia o ng Panginoon, siya rin yung layunin ng iglesia. So, gusto pala ng Panginoon na ang lahat ng tao ay maging alagad niya. At sa pamamagitan ng iglesia, may pangangaral ngayon yung mabuting balita. At sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga tao ngayon ay makakapanampalataya, kakaroon ng kaligtasan, at mapapabilang sa kanyang kawan. At ito yung mga tinataka ng Diyos at binigyan ng pangako na magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Imagine natin kung walang church at walang nagtuturo tungkol sa mabuting balita, tungkol sa mga gawa ng Panginoon. Ano na kaya yung nangyayari sa atin? Pag sinabi pong kapag walang church, ibig sabihin, kapag walang taong mananampalataya. Ang church po ay sa ibang ano, building ang akala nila. Sabihin kung walang building na church, ay walang magtuturo. So, ang building po ay hindi nakakapagturo. Ang nagtuturo po dito ay walang iba kundi yung laman ng building. So, tayo po ay nagtitipon sa isang building, sa isang templo. Ang nagtitipon po doon ay church. Hindi po hindi yung building ang nagtitipon, kundi yung mga tao sa loob ng building. Ang tawag po dito, church. Kaya nga ang layunin, kapag tayo po ay nagsama-sama, ginagawa natin ay nagpupuri tayo sa Diyos at sa ating kagalakan at saka ating kasiyahan na tayo napabilang sa mga iniligtas ng Panginoon. Ang tendency po niyan ay makapagpuri tayo. At habang nagpupuri tayo sa Diyos, tinatanggap din natin yung komisyon ng Panginoon sa atin na tayo ay humayo at gawin nating alagad niya ang lahat ng bansa. Kaya nga tayo po ay hindi magiging stagnant na Kristiyano kasi ang dami nating assignment. Ang mission field natin napakaluang at ang ating taong mga nakapaligid sa atin nangangailangan po 'yan ng aral na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, "Humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa." Kahit kapitbahay natin, kahit kapatid natin, kahit kasama natin sa trabaho, kahit hindi natin kakilala. So, they are subject na ano, abutin natin. At sa pamamagitan lamang ng iglesia, ah, maaabot yung mga tao na wala pang mga pagkakilala sa ating Panginoon at wala pang kaligtasan. Kaya nga mahalaga po yung verse 18. Kapag hindi po natin kinilala yung nagutos, hindi natin magagawa yung verse 19. At sa verse 19, ito po yung mandato sa ating lahat. Ito ay bagamat una sinabi sa mga alagad, sa mga apostles, ibinahagi rito ng mga apostles sa mga alagad din. Kaya nga tayo pinahahayo ng ating Panginoon, ah, mangyayari lamang tayo makahayo o makapag-evangelize kung tayo po ay kabilang na sa kanyang church. Kaya nga hindi puwedeng mag-evangelize ang hindi kabilang sa church. Kasi sino yung ipangangaral mo? Kung hindi mo kilala ang ating Panginoon, paano mo siya maipakikilala sa mga tao? At ang tao lamang na nakakilala sa Panginoon, ito po yung naging bahagi ng iglesia o ng church. Dahil mayroong silang narinig na aral tungkol sa Panginoon and therefore sila ay naging bahagi ng church. At hindi lamang yon, ang sabi rito sa verse 20, after ng baptism, so kung bakit nagbabaptize tayo, ito po rin yung layunin ng church. Kasi kung walang church, wala pong nagbabaptize. Kasi walang nagtuturo ng tamang bautismo. At ang iglesia lamang ang ng Panginoon.
ito po lamang yung nagtuturo na bautismuhan kasi sumusunod sila sa utos ng ating Panginoon, sumusunod sila sa kalooban ng Ama. Kaya nga kung iniutos ng Panginoon na magbautismo tayo, gagawin natin ito bilang bahagi ng iglesia ng ating Panginoon. Kung walang church, wala pong magtuturo sa ating magbautismo. At sa verse 20, ang sabi rito, after ng baptism, turuan pa silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. So, kailangan pa natin sumunod kasi kapag tayo po ay nabautismuhan, bahagi na tayo ng church. At bilang bahagi ng church, tayo po ay we are subject to equip para turuan. Ito po yung sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 12. Sabi rito sa 11, umpisa ko sa 11, ang iba ay ginawa ang mga apostol, ang iba ay propeta, ang iba ay ebanghilista, iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. So after na tayo nabautismuhan, we are subject to equip. Kailangan tayong ihanda sa paglilingkod. Kaya nga ang purpose ng church sa atin, turuang ma-disciples ang mga tao, turuan silang makapaglingkod sa ating Panginoon. Para saan? Para sa ikalalago pa ng iglesia. Kaya nga bilang magkakapatid tayo sa Panginoon, ang ginagawa po natin, nagtuturuan tayo kung mga baby Christian pa itong mga bagong baptized, ang tawag sa kanila baby Christian. So kapag sila ay naging bahagi na rin ng church, sila po ay sasanayin. Sabi nga rito, sa verse 12, ginawa niya mga ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia. So pag tayo po ay naging bahagi ng church, ang tawag po sa atin mga hinirang. Tayo po yung pinili mula sa sanlibutan, tayo po yung hinirang ng Panginoon. At once na ikaw ay hinirang ng Panginoon, ikaw ay tuturuan pa kasi sa verse 20 sa Great Commission, ang sabi, turuan pa silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. So dito, sa pagsasanay, sa paglilingkod, tuturuan tayo ng lahat ng gawaing espiritual. Kaya nga ang church, ang purpose niyan, turuang mamuhay espiritual ang mga hinirang ng ating Panginoon. At sa pamumuhay espiritual, dito tayo mag-grow. At dito tayo matututong mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya marami pong nabaptize ang hindi po nagpapaturo. Akala nila tapos na yung kanilang duty bilang isang tinawag ng Panginoon. So kapag tayo po ay tinawag ng Diyos sa kanyang katawan at tayo po ay nabaptize newly or tinatawag tayong newly baptized, so asahan po natin na tayo po ay tuturuan pa ng mga pastor, ng guro, ng ebanghilista. So wala na pong propeta, wala na ring apostol. So tatlo na lang yung sinabi dito mag-i-equip sa atin. Kaya nga mga kapatid, napakaganda po ng layunin ng iglesia. Bukod sa turuan kang magpuri dahil sa langit ang gawain doon ay wala na tayong gagawin doon kundi magpuri lamang. Kaya nga doon sa magtatagumpay, tayo pong lahat ay magpupuri sa Diyos araw-gabi sa lahat ng magtatagumpay. Kaya nga kung walang church, wala pong magtuturong magpuri sa atin, Panginoon. At hindi natin matututunan kung papaano magpuri sa ating Panginoon. At kung wala ring church, wala pong magdi-disciple sa atin. Pag hindi po tayo na-disciple ng mga alagad ng Panginoon, ang magdi-disciple po sa atin ay sanlibutan. So mga kapatid, hanggang sa muli nating pagkikita-kita at tuloy po natin ang ating pag-aaral, dagdagan pa natin ano-ano pa ba yung mga layunin ng iglesia, dagdagan pa natin, so marami pa. So dito tuturuan tayong mamuhay espiritual
dito rin tayo tuturuang makapanatili at dito rin tayo tuturuang, iwasan yung mga gawang makalaman upang hindi tayo mapahamak. So, dito muna tayo at hanggang sa susunod nating pag-aaral muli ay inaanyayahan ko kayo na magsama-sama tayo muli sa susunod at kung napakinggan niyo po ang mensahe na ito ng Panginoon, ang layunin ng iglesia o ng church, so purihin po ang Panginoon sa buhay niyo at nawa ay maibahagi rin natin ito sa iba. So, tandaan po natin, tinawag tayo ng Panginoon at naging bahagi ng church para siya ay sambahin at purihin. At higit sa lahat, mag-disciple din tayo. God bless po at purihin natin ang Panginoon sama-sama. Salamat po sa inyo lahat.